Nakasilip ka na ba ng panggilid ng Aerox Turbo? Tara, buksan natin. Ngayong araw nga ay may bubuksan na naman nga tayo na Aerox dito. Ito nga Aerox version 3. Pero joke lang yon, hindi to turbo. Standard lang tong Aerox na to. Magkaiba nga pala yung standard version saka yung SP o yung turbo na tinatawag. May standard nga, yung panggilid nito ay kagaya lang din sa version 2. At bubuksan natin para makita mo yung laman ng panggilid nito. Bukas nito ay parang normal nga lang din sa version 2. Ganun lang din, parehas lang din yung mga tornilyo na nakalagay dyan. Kalas mo nga ng takip niya na makikita mo na agad yung clutch bell niya na napakalaki. Ay ng ulo mo. Tapos tanggalin mo na yung nut ng dalawa na yan. Bali yung nut niya, yung sa may clutch bell ay 24mm pa rin yung sukat nun. Tapos yung nasa may drive base naman ay 19mm na yon. Mas malaki na kaysa dun sa dating 17mm at mas maganda na rin yung nut niya. Kung nga yung code niya nung ng drive base, parehas yan sa NMAX version 1, 2DP lang din. Kaya lang yung code nung kanyang torque drive saka yung bell, DPN na yung nakalagay. Yan yung nakasulat, makikita mo naman. Tapos yung torque drive bearing niyan ay mas malalim na, hindi kagaya dun sa mga normal sa version 2 lang na mababaw lang, nakaangat lang doon. Ito mas malalim to. Tapos yung belt niya ay B8R yung code nung pyesa na yon. Ito nga, pagtanggal mo, parehas lang din naman to dun sa may version 2 saka version 1. Alpakan lang din sila lahat dito, pati bola, parehas lang din. Yung sukat nitong clutch asi niya, parehas lang din dun sa may version 2. Sabi nga nung may kanya, papalitan daw namin ng mga spring sa bola para daw mag RPM ng konti kasi medyo bitin nga daw siya sa arangkada nito. Ito nga, lalagyan nga natin siya ng center spring, clutch spring sa bola. Bali magkakaiba nga ng brand yung mga yan kasi ito lang yung mga available dito ngayon. Yun na lang kinabit natin, yun lang naman din ang lagi natin kinakabit ng mga brand. Kaya yan, kakalasin ko na ulit tong kanyang clutch lining para makuha ko na yung spring yan sa loob. Isa-isa ko nga tanggalin yung spring na yan para mapalitan ko na kagad ng bago. Yung motor nga na to ay malinis pa yung panggilid niya. Dahil nga yung natakbo nito ay 1,500 kilometers pa lang. Bagong-bago nga to, galing kasa. Pati yung clutch lining niya, hindi pa nga masyadong nagagasgas yan. Tagang yung may kanya, gusto lang pagandahin yung andar para hindi siya nabibitin kapag nagpapatakbo. Mga spring na ilalagay natin, clutch spring nga yan ng Sun Racing. Medyo matigas-tigas nga yan nilagay, pero basic lang yan. Konting pukpok lang yan para pumasok doon. Tapos ikakabit mo na ulit yung lock niyan. Ganun lang din, kagaya dun sa mga nauna, sa mga version 2. Pati yung nut niya, ibalik na rin natin ulit. Tapos konting barrel para medyo mahigpit yan, para hindi matanggal kagad kapag pinatakbo mo ng mabilis. Dahil pag tumakbo na to ng 155 sa CVT only, talagang panalong panalo ka na doon. Ganun lang din, natapos na nga natin ikabit lahat at isa-isahin na natin assemblein to. Bubuin na natin para matesting na rin. At yung may kanya, pumasok muna sa school. Pasok nga siya, estudyante nga yung may-ari nito, kaya budget meal lang daw muna. Expect na daw niya papakargahan to para mas mabilis yung motor niya. Dagdag na nga lang din ako ng washer dyan dahil medyo nakalubog nga yung belt niya dun sa may torque drive, kaya nagdagdag tayo ng konti doon para medyo umangat, para lumakas yung arangkada niya. Kahigpit ko nga niyan ay talagang pinanggigilan ko yan kasi nga soft drinks lang daw yung ililabor sa akin. Sinira ko na yung nut niya, tapos ito na, inihigpitan ko na yan isa-isa para matapos na to. Nagkating pa yung may-ari niyan para lang makuha kagad yung motor. Ayaw daw niya pumasok kasi nang Google Tab sa school nila. Pero nga natin yan higpitan, gamit nga natin tong wrench na kamay na tools natin para hindi malos street yan. O sa paghigpit naman nitong mga Philip na 6 na piraso na to, wag mo masyadong higpitan para madali lang siyang tanggalin sa susunod na linis. Ka-start ko nga ng motor niyan ay bigla ngang may tumunog. Tutunog talaga yung makina niyan kasi umaandar. Ano bang inaasahan mo dyan? Tutunog talaga yan. Ito na nga yung may kanya, binigyan ko na rin siya ng sticker. Galing pa nga ng Alicia yan para lang magpalagay ng spring dito sa motor niya. Yung legendary natin na sticker, kapag in-scan mo nga yung QR code niyan ay makakatanggap ka ng 10 kilong bigas. Kapag nakita mo yung sticker natin sa tabi-tabi, mag-scan ka na para may bigas ka rin. Total melhor forma.